Okay. So, ayan. Since sumagri kayo na i-record tong video natin or yung online class natin, okay, so start na natin i-record to. Okay. So, last time, dun sa BP advisory, sabi nga nila, hindi tayo pwedeng magkaroon ng recitation. Tama ba? Okay. So, walang recitation na mangyayari, but I want to see yung mga gawa nyo. Okay? Kasi kung titignan natin, hindi naman siya totally recitation kapag you show your answers based on different DML statements. Why? Kasi yung sagot po, nandoon na rin sa instructional material nyo. Tama ba ako? Tama ba? Nasa instructional material. Nakita nyo ba sa bandang dulo? Ayan. So, sa bandang dulo, may kita nyo yung sagot for those DML statements na pinagawa ko per group. So ngayon, I want to see yung mga gawa ng different groups, okay, na sinend ni Miggy sa akin. So last time, meron tayong add, o yung tinatawag nating insert for data manipulation language. Wait, check ko lang yung message sa akin ni Miggy kung sino-sino. Okay. So after your add, gusto ko sana ipakita muna yung wala pa atang view dito. Yung view. Let's have yung grupo ni Ralph. Ralph, Lisano, Catalan, Andre, Topper. Pwede bang ipakita niyo sa amin yung yung group view or yung view? Ralph, sinong pwedeng magpakita sa inyo? Ralph, Terence, Andre, Lisano, tapos Lubera. Who can show me yung view? That is select statement. Yung select asterisk from, ganyan-ganyan. Tapos mag-view siya doon sa, anong tawag dito? Sa mismong browser natin. Ralph? Diyan ka pa? Sir, nandito pa, sir. Wait lang. Wait lang, bakit? Sir, kasi akala namin next week pa po. Ano na? Akala namin next week pa i-show yung ano doon. Next week? Yung gawa doon sa... Pinag-uusapan namin kasi kahapon, sir. Baka lasing lang kayo nun. Hindi, sir. Video call lang, sir. Akala namin. Paano next week? Ang daming nagtatanong sa akin. Ang lahat ng sagot nila, sir, pwede po bang ganito kasi deadline po bukas. Ba't kayo next week? Hindi ako pwede next week kasi wala naman tayong schedule for next week. Diba? Wala tayong schedule next week. After this day, after mamayang afternoon, wala na tayong klase noon. Sa January na tayo magkikita. That's why minute ko nga kayong magkasunod na linggo. Okay? So, ibig sabihin, wala kayong ipapasa ngayon. Tama ba ako? Sir, pwedeng yung ibang muna. Tapos, ano ba muna? Gagawin nyo ngayon. Okay, let's have Brian. Brian Pacheco siguro to, no? Courtney, Jersey, Joseph Casio, tapos Sean. Nakita ko na kanina si Joseph. Yun lang, si Joseph pa lang yung nakikita kong pumasok ata. Casio, dito ka ba? Joseph Casio. Oh, yan. Yes, Casio. Sir, nasa labas po ako. Asan yung ba mo kaklas? Kasama? Meron na kayong gawa? Hindi ko pa po alam. Isa-isa po kaming gumawa. Sino? Isa-isa po kaming gumawa sa members namin. Isa-isa kayong gumawa. Okay. So, sino magpe-present? Hindi ko po alam, sir. Ikaw, pwede na bang ikaw? Nasa labas po ako, sir. Nagap-chip ito wifi lang. Okay.
Nakita ko na Jersey. Andito ba si Jersey? Jersey. Wala pa si Jersey. Courtney. Wala rin si Courtney. Pacheca. Si Pacheca. Basta umaga wala yon. Pero okay lang kasi hindi naman required yung assignment. Ay, yung attendance. Tapos, Alingasa. Wala rin yan. Umaga eh. Pag umaga, matik, wala. Wala pa din. Let's have ano bang tawag nito? Saki. Joel James Beltran, Reister, Matukad, Amatorio. Select. Select is view also. Nandito kayo, di ba? Kompleto ata kayo eh, Saki. Saka Gerald James. Pwede ba natin makita yung gawa nyo? Saki. Hi, sir. Hi, sir. Tulog pa po si Matt. Okay. Sige, ako na lang mag-adjust muna. Okay. Let's have search. Search is sila Tuble. Rand. Tuble, Rand, Padua, Supendio, Duarte, tsaka Tabliso. Andito na ba itong mga to? Andito si Carlos, nakita ko na. Carlos, Yes po, sir. may gawa na ba kayo? Meron na po. Okay, sinong mag-show or sino magpapakita? Search yun sa inyo, no? Opo, sir. Yung search nyo is based on student ID. Employee name. Opo. Employee ID or employee name. O Employee anyway, name po. okay, sige. Ikaw na ba magpapakita ng gawa nyo? Sige, sir. Ako na lang po. Okay, sige. Share your screen para makita ng classmates mo. I'll stop my video and mute Yung- my microphone. Tapos ikaw na po bahala Sige po. Yung code po ba, sir, o yung output? Yes. Yung code and output. You have to explain the code plus the output. Of course, kapag hindi naman ma-explain or let's say medyo naguguluhan din sa code, of course, papasok naman ako. Sige po. Okay. I'll stop my video lang para ikaw na yung makita na Opo, sir. malat ata si Carlos. Kita na po ba? Okay. Yes po. Carlos, pwede bang white on dark yung background natin sa Notepad++ ata yung gamit mo, ano? Pwedeng white on black para hindi masyadong nahihirapan makita yung kulay. Thank you. Sige lang, sir. Ayusin ko lang po. Hindi ata makapasok si Gerald kasi kanina pa siya joining pero kanina ko pa siya in-accept. May problem ata siya sa internet connection.
Ito sir, okay na. Yes. Hintay lang namin lumabas sa screen. Okay, so yung sa amin po is search button. Wait lang na. Nag-gray kasi. Anyway, ganyan naman kasi talaga. Since tama yung code, nagbabago talaga yung laman, di ba? But, anong tawag dito? Pwede bang lakihan na lang yung font, tapos font wrap, or kahit lakihan na lang yung font kasi medyo maliit siya. Thank you. Okay, sige sa atin. Sige, huwag ka ma-pressure. Mukhang naglalag yung PC natin. Oo nga, kaya mo yan, Carlos. Sabi ni Miggy. Ba't kaya wala nag-open cam sa klase kong to? Sa IT11 lahat nag-open cam. Bigla nag-open si Rafa. Kapag may naka-ISP kayo, mag-open tayo ng cam. Diba? Para sulit naman yung internet na binabayaran natin. Ayang naman, pag nag-discuss ako sa YouTube, nakikita ako lang. Diba? Ingat-ingat lang sa pag-open. Diba, Mark? Yun nag-open din si Dexter. Si Dexter na minayday na sinagutan lahat. Fast. Diba? Kung nag-open kayo ng cam, diba? May hawak pa akong ganito. Sarap kumuha ng meme. Alala niyo yung meme na ganito? Diba? Sayang yung ISP kung naka-ISP naman kayo, naka-unlimited bandwidth naman kayo, or naka-unlimited yung data cap nyo, wala kayong data cap. Open lang kayo para hindi lang ako. While we are waiting for Carlos. Andre, tsaka pa, Andre? Sir, nag-restart po ata ng laptop kasi nagloloko daw po yung share screen niya. Sino yung nagsasalita ngayon? Si Si Ran. Padua? Apo. Oo, si Ran. Sabi na eh. Ran, kagrupo mo ata yung Ran. Opo, sir. Nagre-ready din po ako ng laptop. Naka-cellphone lang po ako. Pwede pong next group po. Next group muna. Mag-ready lang po Oo kami. naman, pag online class, ako yung mag-a-adjust. Wait lang ha. Sorry po, sir. Hindi, okay lang. Gano'n naman talaga. Wait lang. Wait hanapin ko lang yung message ni Miggy. Select yun sa inyo, di ba? Ay, ano sa inyo? Search. Sa akin, nagwawala sa inyo. Mute muna kita. Gagalit. Ba't hindi ko pa?
una na lang tayo kay JD. John Texter, sino ka group mo? Hindi ko makita dito. Sir, kami po nila, ano po, kung si JD po, ako po si Lumagi, si Guerra, and si Desquitado po. Okay. Etong Opo. nasa dulo pala, no? Oo nga, dito pa pala, meron pa pala sa baba. Sila Ace. Okay, sino magpa-present sa inyo? Wait lang, Rand, in-accept kita. Ang tagal na mag-join nung ano mo. Sino magpa-present sa inyong 2, 4, 5? Sige sir, ako na po. Ikaw na, Midi. Sige po. Okay, yung sa inyo is update. Kung di nagkakamali, update. Update of records. Okay? Show me your code. Tapos, show us your output after that. Kasi para-parehas lang naman, di ba? Employee ata yung ano nyo. So, para-parehas lang kayo. Okay, sige. Sige, show it na, ikaw na muna mag-represent sa inyo. Okay. Wait lang po sir, anin ko lang po. Yung screen ko lang sir, para isang, ano na lang. Kita na po ba sir? Nagsabi siya na, again, light and dark tayo, Midi. Okay po sir. Para medyo makita naman nila. Saan nga ba? Wait lang po sir, nanak ko lang po yung call na po yung mas maganda pong call. Ayan, sa iba yung classmates, medyo mahina ata yung signal, Nagchat sila sa akin. Yan po sir, okay na po. Oo, sige. Medyo, sorry, pakilakin mo onti yung phone pa, onti pa. Thank you. Ano po yun sir? Pakilakin mo yung phone. We start with your, update na agad kasi yung ibang nandito naman is nagawa na natin last time. Sige po sir. Sir, unahan na kita sir. Paano kung ano nangyari sir? Kasi sir, nagka-error lang po yung sa update ko po. Pero po yung KJD po kasi gumana po. Pero ang meron naman po sir kami working na isang code. Pero hindi naman po sa amin sir. Which is yung view po. Ibig sabihin yung update hindi pa nagana? Gumana po kay JD po. Pero po sa amin po, di pa po namin mapagana. Sige, Pero sige, show your work. Hindi ko naman, okay lang naman sa akin kung hindi pa gumana kasi pinagawa ko pa lang naman. So, kapag hindi nagawa based doon sa IM na binigay ko, try na lang ulit natin. Try natin sabitan dito mismo, para at least makita rin nila. Okay. Okay po. So, bali, ito po sir, ito po yung code po namin na, minimize ko lang po yun. Ito po sir, yung code po namin nung update po. Ito po. Then, yung output po, yung sa PHP My Admin po. Sir, kita po ba to? Yung... Kita, Miggy, kita. Kita? Okay. Yes, kita. So, sir, ito po. Reload ko na lang po. Sige, try mo muna mag-update. So, sir, maganda po ang input mo number. Okay. So, insert ko muna, sir. Then, pag hindi ko po yung view, makikita. Akala ko po nandito po. Then, yun lang po, yung update lang po. So, pag input ko po yung ID ko po, then again yung name ko po. Then, ibahin ko po yung salary. Yun lang po, nagkakaproblema lang po. First, nabi na po updated, pero di lang po nagbago yung ano ko po, sir. Yung salary. Pero, sir, yun din po, sir. Basically, PHP My Admin po. Ganun din po nangyayari. Hindi rin po nag-update. So, bali hindi lang siya nag-update. Opo, yun lang po.
Okay? Sige, balik tayo sa code. Andiyan yung mga kasama mo? Andito po, sir. Okay, sige. You try to debug kasama yung mga kasama mo. Okay po, sir. Kapag hindi nyo na-debug, of course, nandito ulit ako. Okay, but you try it first. Kasi, para, anong tawag dito? Masanay. Kasi, in some ways, kailangan yung gumawa sa group talaga kapag tuloy-tuloy tayo nag-online class from first sem to second sem. Or kahit na sa susunod na taon pa. I want to check kung kaya nyo i-debug to. Though, sabi mo nga, meron na yung kasama nyo, kaya nga I opt na hindi i-show yung kay JD is para ma-debug nyo to. Okay po, sir. Okay? Sige, sige. Sige po, sir. So, sir, stop share ko na po or... Hindi. Ay, You answer it ng sabay-sabay kayo dito. It is Lumagi, Sutsatin. Para makita natin kung paano ba yung ways nyo in how to debug yan kapag by group. Yung sa mga grupo ni Miggy, you can open your, anong tawag dito? Cam para makita nyo kung ano yung gagawin. Sige, you can start debugging kayo lahat. Sige. Hindi ko labay po para po kanti lang. Para nakikita ko, sir, konti yung ano. Pwede kayong mag-usap dito sa ano? Sige po, so nahihiya po sila. Hindi, nakakahiya. Isipin nyo wala kami. Isipin nyo wala kami. Apo, sir. Sige po. Okay. Oh, open mic. Oh, yes, it's right. Kasi gano'n naman talaga eh. Alangan namang isa lang, I mean, kung halimbawa magkakagrupo kayo tapos sabihin nyo kayo gagawa, individual, edi dapat individual ko na lang pala pinagawa. Kaya lang, ang gusto ko nga, by group. So ito, at least yung kay Miggy, meron siyang isang not working. So parang blessing in disguise pa kasi at least may kita ko kung paano kayo magdedebug sa group. Sige po. So, sir, check ko lang po. Parang kasi may nakita lang po akong may kulang-kulang. Yes, parang kulang ka ng isang single quote ata yun. Check ko lang po, sir. Tama ba ako? Opo, sir. Parang yun lang po yung kulang. Pero, let's see. Dito po nga. Ayun, sir. Kaya kayo na po. Anong kulang yung Miggy? Sir, yung ganito, sir, nakalimutan ko po yung tawag, sir. Yung ganito po. Kulang ng? Yung para pong quotation mark, pero hindi po siya quotation mark. Kulang ng ilan? Isa? Dalawa po. Diba kasi hindi yun ako napansin kanina eh. Dito lang po, sir. So, dito po sa may tabi po ng set, yung kulang. Pati dito rin po sa may... Ganito, Miggy, can you, anong tawag dito? Make your font na mas malaki. Tapos okay, yung isang side muna para ma-explain ko nga. Okay po. Wait lang po. Hindi ko lang. Okay, kahit lakihan mo na lang tapos saka mo na lang igalaw-galaw kapag in-explain ko bawat font. Okay, sir. Ay, bawat font, bawat data na meron tayo, bawat code. Sige po, sir. Sige pa, medyo mas malaki pa dyan. Siguro para hindi ka mahirapan. Ayan. Nagawa mo na pala. Sabihin ko pa lang eh. Okay, to explain it, as you can see here, you have your if set, $_post. Okay, actually that's given na, gaya ng sabi ko, you always start with this one kapag nakaboto na tayo. Okay,
So nakalagay dito, $sign, zip, nakalagay dyan. But this one, if I'm not mistaken, kaya ako naglagay nito is for, anong tawag dito? For katulad nung nag-a-add kayo na dapat 4 yung ganito, ganyan. So parang validation lang to, kaya lang hindi ko siya tinapos. Okay, so pwede mo rin siyang tanggalin. Anyway, so meron kang if dito, tapos $sign post, emp ID. This one came from HTML code na meron tayo, is equal to a string and $sign post, emp salary, okay, is equals to, tapos yung double quotation mark. So most of the time, or let's say, ang gustong gawin nito, ano bang gustong gawin nito, Miggy, dun sa ginawa nyo? Kasi meron kang emp ID, emp salary eh. Sir, sa po banda? Dito po ba, sir? Yes, Or, para saan to? sir, pag ano po, so kunwari po si user po ay nag-input po ng, sa pagkakaintindi po namin, nag-input po si user po ng ID po na meron po din sa database ng salary po. Ay, tama ba? So, sir, yun po, pagkakaintindi ko naman po, sir, kung in-input mo yung ID, then nag-input din po si user ng ipapalit niya rin po na salary. Okay. Then, ang mangyayari po is hahanapin po nung code po namin, yung code po na ginawa niyo po, sir, yung ID po na may same number, then yung ilalagay po na salary is yung bago pong nilagay ni user. Okay. Thank you, Miggy. Actually, ang dapat kasing mauna talaga is yung search. Okay? Kasi kapag kung ginawa kasi natin yung search, okay? Once na ginawa mo yung search, automatically you can actually change dapat yung employee name and the employee salary. Why? Kasi yung emp ID kasi you cannot change your emp ID eh. Okay? Why? Kasi that is your primary key. Okay? Kaya lang, unfortunately, kung hindi ako nagkakamali, wala tayong ginawang primary key, foreign key, or whatever keys na meron tayo doon sa PHP May Admin. Okay? Kasi sabi ko naman, gumawa lang tayo ng sarili nating field names, tapos gagawa na tayo dire-diretso. Ngayon, dito natin malalaman kung gaano ba ka-importante yung, anong tawag dito? Yung primary key. Okay? Why? Kasi, ang pwede mo lang i-search talaga dyan actually is the emp ID. Okay? Kasi that is the only unique key that we have. Parang sa inyo, ang unique ID ng inyong identification card is your student ID. Your student last name, hindi dapat siya unique key. So, hindi siya pwedeng maging basis for the search. Okay? At hindi rin siya pwedeng maging, hindi mo rin siya pwedeng i-edit. Okay? That's why, sabi ko nga, dapat ang una na ko palang pinakita is the search. Kasi, doon makikita mo na ang dapat mong i-search the emp ID, not the emp name, and not also the emp salary. Kasi, ang magiging basis ng search mo is the emp ID only. Okay, secondary na lang yung emp name, ayan, secondary lang, no, secondary. Okay, kasi kung titignan mo kapag sinearch mo ang last name, kung may kapares siyang last name, of course, different data will appear. Okay, unlike ng emp ID, kapag unique ID siya, or let's say kapag primary key yung ginamit mo for searching, automatically isa lang po yung ilalabas niya. That's why emp ID is uneditable. Okay, hindi mo siya pwedeng i-edit. Okay? So, ang pwede mo lang i-edit talaga dapat dito will be the name and the salary. Now, if you were to ask, sir, bakit naman po pwedeng palitan yung name or yung halimbawa yung name ng isang tao? Eh, di ba, sir, kapag record tayo, dapat kung ano yung record natin, hindi na talaga yung laman. Hindi po ganun, no? Kasi there are some chances na ganito. For example, babae ka, tapos kinasal ka, or let's say, this 2020, kinasal ka ng December, tapos on 2021, or let's say, on this December also 2020, gusto mong baguhin ngayon yung apelido mo. So, pwede mo siyang baguhin kasi nagiging secondary lang siya, or secondary field lang siya, unlike ng emp ID na primary na, hindi mo siya pwedeng baguhin. So, ngayon, yung last name mo, pwede mo siyang baguhin. Kasi nga, nagpakasal ka na, gusto mong baguhin yung or i-update yung last name mo. That's why kapag mag-update kayo ng data lagi, ang lagi lang kinukuha is the ID. Okay? Para makita ko ano yung
identification number nyo. Pero other than that, yung mga pwede nyo baguhin, lahat nung nandoon ay pwede na. Katulad ng salary. Halimbawa, nag-increase ka ng salary, of course, your salary should be changed. So, pwede mo siyang ma-update. Okay? But the only thing na hindi mo pwedeng i-update is the primary key, which is your employee ID. Okay? Kaya dapat ang basis ng magiging search later on, kung sino man yung search, is the emp ID and not the emp name. Okay? Although, pag tinanong, sir, pwede rin ba mag-search using your emp name? Of course, pwede rin. Kasi secondary, ano siya. Okay? Kaya pag halimbawa, naghulog ka sa SSS, sa Social Security System. Sir, paano ba to? Nagbayad ako pero mali po yung na-input yung pangalan. Kasi yung nangyari kasi yan, kasi yung Angelo ko po J pero nilagay niyo po G sa system niyo. Sabi ng isa, sir, okay lang po yan kasi SSS ID naman po. Tama po ba SSS ID niyo? Kung tama po yung SSS ID niyo, okay lang po. Kasi SSS ID naman yung pinagbabasihan. So nakikita niyo, kahit na mali yung spelling ng pangalan ko, but tama yung SSS ID mo, accepted pa rin siya. But on your part, as a consumer or ikaw as a user, o ikaw yung tao na binigyan ng ganong papel, parang mawiwindang ka na, bakit ganito? Eh, mali pa rin yun. Baka mami hindi pumasok. So with the proper explanation, of course, sa consumer, eh, magiging okay na. But then again, of course, kapag hindi mo naman na-explain, magiging problema yun. And also, kapag IT ka, of course, that's a problem actually. Okay, kasi marami kang pwedeng sabihin na bakit ganito, ganyan, na hindi naman maiintindihan nung nag-process ng transaction. Kasi nga, they are there to use the system, pero they are not there to understand kung how the systems work. Okay, so again, ayun po yun, ha? Try to understand that one, na kapag mag-edit tayo, we can edit using the search or using a primary key para ma-search mo kung ano yung kailangan mong edit. But there are also chances na, sir, kailangan muna akong mag-search bago ako mag-update? Of course, hindi. Halimbawa, konti lang naman kayo sa company. Halimbawa, mga 25. I just look at the screen kung sino ba yon, tapos click ko lang yung row, tapos click ko yung edit, tapos pwede ko nang i-edit yung data. Of course, hindi pa rin may edit yung primary key. Okay, nagkakaintindihan ba? Opo, sir. Okay, now, going dun sa else, sabi niya, SQL, $SQL is equals to update, TBL, employee. Of course, this is the syntax in updating your table. So we have your update, TBL employee, the name of your table, or update space, or update table name, tapos set. Emp salary is equals to $post, tapos emp salary, where emp ID is equals to $post, emp ID. Okay? So, ito yung magiging basis. Sabi, change the variable of name. Sabi, change the variable of name and salary. It should be equal in employee's ID. Okay? So, the result is equals to MySQLi underscore query, $contas SQL. This one is to check yung query kung connected ba siya doon sa host name, okay, sa database, so on and so forth. That's why meron kang $con. Yung SQL naman is to do the query na ito, yung $SQL. Tapos echo, record updated. Sir, asan po yung ERR zip? Again, this one is for validation purposes. Fortunately, hindi naman na natin tinuloy kung ano pa yung laman ng validation. But the validation dapat dito is, nakita nyo yung ginawa natin sa ad na ang kailangan mong i-input sa employee ID is 4 lang. Tama ba? Tama ba ako? I-input mo sa employee ID, 4 lang. So dapat kapag nag-input ako ng employee ID doon sa HTML, 4 lang yung tatanggapin. However, tatanggapin nga yung 4 pa rin dyan kasi doon sa HTML nyo, meron kayong max length na 4 lang. But then again, kailangan gumawa pa rin kayong validation na 4 lang po yung tatanggapin. Hindi kasi pwedeng, halimbawa, nag-type ka ng 1, 2, 3, 4, pero walang lumalabas sa screen mo na, ang tawag dito, parang the field only accept for digits, ganyan-ganyan. Hanggat wala silang pinapakitang gano'n, hindi titigil ng kakapindot yung tao. Kasi they will not understand. Bakit ayaw ayaw dumagdag ng letters? Halimbawa, naglagay ka A, B, C, D, E, F, G, pero hindi lumabas yung E, F, G. Okay? Kasi nga, nakalimit lang siya into 4. Kaya lang, syempre, kung tayo yon maintindihan natin. Pero kapag ibang tao,
hindi naman nila totally maintindihan na ganun po yung lalabas. Okay? Try to understand lagi na kapag gumagawa po tayo ng codes, system, or what, ang lagi nyo iisipin is yung gagamit ng system, hindi po tayo. Okay? On this part, sige, Miggy, dun sa iba, screenshot muna. Dun sa iba, naiintindihan nyo na ba to? This is update. Pag sinabing update, i-update mo po yung records mo. Okay? So, ayan, naiintindihan na daw ni Ismael. How about yung iba? Naiintindihan nyo ba? Kasi baka mamaya, nagdi-discuss tayo dito tapos hindi naman natin naiintindihan. So, okay na tayo dito sa update nyo. Okay na? Okay. Sige, Miggy, you can stop your share. Thank you. Sir. Okay, let's have another one. So, meron na tayong update. Next, meron tayong delete. Delete. Ano tama ba? I-delete ko muna. Gusto ko sana may view muna. Para at least kapag magdi-delete kayo, makikita na lang natin sa view. Kaya hinahanap ko talaga kanina yung view eh. Ito pala, view. Grupo ni Nicole Mendez, Charmaine Fernandez, Chanel Antonio, Trisha Yabut. Yabut? You there? Yes. Trisha. Ayaw din, sir, si Nicole po to. Ayaw din po gumana yung view nyo? Okay, sige. Dun muna tayo sa gumagana. No? How about delete? Magsumbol and Tanduyan, wala si Tanduyan ngayon. Ronnie Lynn, Simo, tapos Diktikan. Tonet. Sir, di pa po kami tapos. Hindi pa kayo tapos, Tonet? Di pa po. Okay, no problem. Kagabi pa po. Ano yan, Tonet? Wait lang po. Ano yun, Kagabi Tonet? pa po kami may problema dito. May problema kayo? Iyan ko lang po, sir. Chat na lang po ako uli. Kasi ganito na lang, no? Nakayos na po kami. Hindi, okay lang, Tonet. Ganito na lang. Mamaya, kasi i-show naman yung iba eh. Okay lang din naman kung hindi mapasa ngayon. Walang problema sa akin yun. Gusto ko lang ma-check kung ano ba yung... Si Miggy nga, di ba? Kung kailan niya pinresent, doon niya lang napansin na meron siyang error. Okay? Baka mamaya, sa inyo din, kapag present nyo, sabi ko naman checkan naman natin. So, kapag merong hindi magawa, of course, gagawin natin. Okay? Gusto ko lang talaga makita yung codes nyo para at least ma-check natin kung saan ba tayo nagkulang. Ganyan. Kasi pag di natin alam kung saan tayo nagkulang, wala, magre-regret tayo niyan. Yes, Jasper. Delete. Jasper, Ramos, Ermil, Rafael, Mariano. Ermil. Wait lang po, sir. Sige lang, no problem. Ermil, Jasper, Ramos, Rafael, Mariano. Sige, we are waiting. Just share your screen kapag okay na kayo. Para at least makita rin nila, Tonet, yung sa delete, if ever na meron kayo. Tapos kung wala pa din, just share your screen na. Yan po, sir. Okay na po. Medyo palakihan ako ng screen. Sino nag-share? Sorry. Kanino to? Kay Ermil or kay Jess? Ermil po, sir. Ermil. Okay. Sige, kay Ermil. Sir, yung problema lang po dito sa gawa po nila. Gawa po nila to nila Jasper. Tag po doon. Pag may view ka na pag ba? magdi-delete po, ano po? May view ka na? Opo, sir. Can you show muna yung data na lang using your view? Click mo na lang yung view records. Wala pa po kaming view. Wala pa. Bali, delete pa lang. Delete pa lang po yung sa amin. Sige. Bali dito po, sir. Yung sa amin po kasi hindi po gumagana yung yung pag mali po yung nalagay na employee number. Gumagana lang po yung yung pagde-delete lang po.
Ibig sabihin, kung wala yung employee ID doon sa, balik mo nga doon sa PHP may admin. Thank you. Ibig sabihin, kapag wala employee ID, hindi niya sasabihin na wala yung employee ID na yun. Opo, sir. Tama? Sige, wala problema. Validation lang naman yun. So, let's try with 1, 2, 3, 3 ata. Sige, yan na lang. 4, 4, 4. Bali, mag-delete po, sir. Okay. So, you delete using your employee ID, tama? Opo. So, kapag ni-refresh natin, Wala na. Yung Tama? 4. So, 1, 2, 3, 3 na lang yung natitira. Opo, sir. Okay? So, balik ka nga dun sa, sa program mo ulit. Okay? Kapag naman po, try mo muna mag-add. May insert ka, di ba? Tama ako? Opo, sir. Okay, sige. Okay. Okay, sige, insert. Let's check natin yung records. Para at least na alam ko na running yung dalawang module mo, which is insert and delete. Yan po, sir. Ngayon, can you go dun sa, sa, anong tawag dito? Code mo, sorry. So, di tayo sa delete tab. Pakilakihan yung font mo. Thank you. Sige pa. Onti pa. Gamitin mo na lang yung mouse wheel mo para mabilis tayo. Mouse wheel. Sige pa. Oops. Else by. Ayan po, sir. Baba mo pa onte. Hindi, dun sa, yung kita yung sa dalawang, hindi, lita mo na lang onte, sorry. Yung kita sana yung buong code, yung mula dun sa if, set. Ayan po. Okay na yan. Para makita lang nila. Okay. So, nakalagay ka dito, sabi, if set post delete sub, not equal yun sa'yo. Kung papansin nyo, not equal yun sa kanya. So, bakit may ganun? Not equal to wala daw. Not equal, sabi, delete specific row. Sabi dito, int $sign post MID colon, tapos double quotation mark. So, ibig sabihin, doon sa ginagamit niyang if post, nga, dito may validate, Tama? Opo, sir. So, yung nakalagay sa kanya, not equal, dun sa una, yung if set, okay, it delete any specific row. Yung pangalawa, dapat it validates kung meron ba or wala yung MID. That's why meron siyang i-highlight mga Ermil, yung open and close bracket ng if. Ito after ng ayan, sige, baba mo. Hanggang dun sa close, Sige, tama dun. If, post. Ayan, hanggang dyan. Okay na yan. Okay, yan. Okay, so papansin nyo, meron siyang open and close curly braces dito. Kasi dun sana niya ilalagay yung code for validation na kapag walang, anong tawag doon? Kapag walang MID, basically, ang sasabihin ng system will be parang employee ID did not found or walang MID na ganun. That's why nakalagay doon sa double slash nyo is validate. Kasi dyan nyo dapat ilalagay yung validation nyo. Nagkakaintindihan ba tayo? Dito sa part na to, yung may validate. You have to validate na merong employee ID or wala. Okay? That's why meron kang word na validate dito. Okay? Next, dun sa else. Sabi dito, SQL, delete from TBL employee. Of course, that is the basis of deleting an table employee or yung table. Delete from table name. Tapos nakalagay dito, delete from TBL employee where. Bakit merong where? To know kung anong specific fields yung hahanapin niya para i-delete, which is nakalagay dito, $sign post MID. Ibig sabihin, magdi-delete siya based on the MID na ilalagay niya. Ngayon, bakit MID? Kasi that is your primary key here doon sa gagawin yung program. Okay? That's why MID. Ngayon, sabi dito, $result is equals to MySQLi query, $con
tapos comma, $SQL. Again, $con is for the connection. $SQL is to do the DML statement or the SQL command na meron tayo, which is SQL is equals to delete from the table. If con is equals to or greater than the query, SQL is equals to true. Ano ibig sabihin nito? Con is equals ba to? Sorry. Yung ginawa nyo? Sir, parang ano lang po yan, yung tulad lang po dun sa dollar result. Actually, Parang- kasi parang mas madali ata ko ang nakalagay dyan if $ result. Ganun din po yun. Tapos Mhm. nalagay lang po yan kanina kasi tinetesting lang po namin yung para mapalabas pag walang MID. Okay, sige. No problem. Pero kung titignan natin, medyo pinahaba lang kasi nila to eh. Pero pwede naman dito ang nakalagay lang if $result. Ito lang, itong paki-highlight mo nga to, Ermil. Thank you. Yung $result. And then yung nasa taas niya, yung SQL ay result is equal to MySQL. Dapat ang pwede naman nakalagay lang is if $result. Yun lang. Tapos record deleted. Yun lang, okay lang yun. But this one is also good kasi ito, ang i-check naman niya dito is the connection and the query. Okay? Which is, ito nga yun, query. Ay, sorry, hindi pala nakikita pag ako. No? Yung MySQLi query ng $SQL, tapos, etong $con. Okay? That's why nakalagay siyang if. But then again, para hindi kayo mahirapan, pwede nyo gamitin yung $result. Kasi that is the variable that declares for the MySQLi underscore query, tapos con, tapos SQL. Okay? Tapos else, the record cannot find in the database. Okay? So of course, maglalagay ka ng ganyan if hindi ka nagkaroon ng or hindi makita yung record mo doon sa database. Okay? Nagkakaintindihan po ba tayo dito? Okay na tayo dito? Yung validation, of course, wag muna natin gawin kasi we are here to check muna yung mga DML statement. Yung mga validation na yan, let's see kung mabibigay ba natin later on regarding with sa validation ng MID, tapos kung walang record or ganyan, ano mangyayari. Okay? So, you can now screenshot yung answer nila, ang pangalan nito, nila Ermil dun sa mga gumagawa para at least meron din kayong basis. Okay? Okay na tayo dito, everyone? Naintindihan na itong delete. Opo, sir. Okay, pwede na tayong sumunod sa susunod na topic. Okay na? Sige po, sir. Okay, sige. Ermil, thank you so much. Yung grupo ni Ermil, you can now close this one. Ayan, thank you. Okay, wait. Balik ako kay Miggy para maghanap ng message. Okay. So kung papansin nyo, meron na tayong update, meron na rin tayong delete, meron na tayong add. So tatlong module na yung meron tayo. Ngayon, gusto ko yung view naman sana. Ralph, okay na ba yung grupo nyo? Hindi pa? Sir, nagawa na sir, kaso hindi ma-share ni Terence kasi wala daw siyang internet. Hindi niya ma-share yung screen niya. Terence? Inaayos ko pa po sa akin. Andito ata si Terence. Hello po, sir. Oo, sir. Hindi niya ma-share. Andito nga po. Explain niya. Anong hindi mo ma-share, Terence? Wait lang po, sir. Hindi ko po ma-share screen yung sa laptop ko, sir. Wala pong internet yung laptop ko. Pero ayan na po, sir. Anong tawag dito? Sa phone ka kaya connect? Nasa phone ko lang. Hindi, oo nga. Nakadata ka, di ba? Opo. O pwede kang connect dun sa phone mo. Try ko po, sir. Diba pwede yun? Using your Opo. hotspot. Tama ka? Pero sinunod ko na din po yung code kay Senpai, sir. Pero tatry ko din po i-connect yung Try mo na din para mas mabilis. Sa akin, sir. Try mo na din, para mas mabilis. All Senpai. Okay. Sige, babalikan kita mamaya, ha? Group view, delete, view. Courtney, dito na ba kayo, Courtney? Pacheca, Balduesa, Joseph, Alingasa.
Nandito na ba? Nandito na kaya? Tao po. Laging wala sila Courtney. Bakit kayo? Okay, search na lang muna tayo. Rand, okay na yun sa inyo, Rand? May error, sir. Wait lang po. Share screen ko na po. Parang humina yung ano mo, sounds mo, ano. Share screen ko na po ba, sir? Sige, ikaw bahala. Okay Sige, lang. wait po. Ikaw na ba magde-discuss? Or magpapakita ng gawa nyo? Opo, sir. Okay, Pero si Rand. magdi-discuss. Ano daw? Si Carlos po magdi-discuss. Ah, okay. Ako lang po mag-share screen. Wow. O, sige, no problem. Ayan po, sir, may error. Akala ko ba i-discuss nyo? Bakit sa akin ba't may error? Carlos, mag-open ka. Ay, sorry, wait lang, mag-charge lang ako saglit. Sige po, sir. Code mo, makita mo. Biliran habang nandito kami. Tulong-tulong. Nasa code mo rin. Code mo rin. Saan? Ayan. Okay na, ano? Rand, okay na? Okay na yung gawa nyo? Wait lang po, sir. Uy. Mama! Ala! Pinindot-pindot na! May bata ata sa inyo, Rand, ah. Okay, while waiting for Rand and her group, nandito na ba sila Gerald, Manila, Ambas, Javier, Pagitla, Miranya? Ayan, dito na pala sila Javier. Okay na ba yun sa inyo? You are search also, di ba? Search din yun sa inyo, search module. Meron na ba kayong gawa? Para alam ko lang. Gerald, Ambas, Javier. Nandito sila Ambas, di ba? May no one answer? Ambas, sino pa ba? Javier. Meron na ba kayo? Dito pa ba si Javier? Wala po siya. Naglaloko pa po yung laptop ni Gerald. Okay. Diyos ko! Sir, wait lang po. Naglolo ko po kasi yung laptop ko kagabi pa. Sige lang, Iba po din namin tapos. Okay lang, Gerald. Okay lang. Nagtanong pa lang naman ako. Sige, thank you. Diyos ko naman!
Diyos mo. How about sila, Duarte? Grupo ni Duarte. Tabliso. Ay, oo nga pala. Sila pala to. Duaran pala to. Group View. Pacheca. Cartney. Sir, okay na yung Barbosa. view namin, sir. Casio. Okay na yun sa inyo? Opo, i-share screen ko, sir, sa explain daw ni Terence. Okay, Rand, babalikan ka namin, ha? Bago mo away-awayin yung pamangkin mo. Let's have view muna. Ayan, ito yung gusto ko kanina pang mauna para hindi na tumitingin sa anong tawag doon? Page may admin. Okay, Ralph, share your screen now. Diyan si Thank you. Terence, sir. Ter, open mic, Ter. Sige, pare. Open mic na. Oh. Ayan na po, kita na po. Yan, medyo malinaw. Sir, go. Sir, ito yan. Ito po yung code. Tapos, try po natin dito. Ay, shit. Ay, wait lang, nag-exit. Wait. Natakloban eh. Ito po. Nabakad tayo ng 1, 2, 3, 4. Tapos, tapos salary, 6,000. Insert. Just view. Ayun po. Ayun na siya. Ayun, agad na siya. Ito po yung code. Ayan. Go there. Go. Ayun po, sir. Parang ano lang po to, sir. Yung parang parehas yung kamot, Terence. Sayang naman, hindi ka nakikita. Wala pa akong hita. Sige, wait lang po, sir. Ito ko ta makita. Gusto mo makita po, hindi ko muna. What? Pogi ah. So, wala pa akong hilamos, sir. Ha? Pero okay na. Pagigising mo lang kasi. Sige. Ito po, sir, yung... Asan kaya si Terence? Yung dito, parang parehas na din po. Ginaya ko lang po din talaga sa sir, sa sinend niyo pong pero inintindi ko din po. Kahit pa pa. Sige. Sige. Naglagay, okay naman po dito sa first. Dito na lang pa ako mag-uumpisa sa my while, sir. Hindi, gusto ko sa una, yung echo, gano'n. Echo center, gano'n. Sige, dito po, sa... Terence, saan ka dyan? Ba't puro puti? Sa center po, dito... Puti ba? Dito po. Puti ba yan? Ilaw? Ano? Ayan, okay na. Ayan. Diba, lockdown, pumuti ka na. Opo, sir. Di na nalabas, sir. Dito po, sir, sa may SQL equals to select from table. Ganun lang din po yung code nun, sir. Parang isa-select nyo lang po mula sa table sa may SQL. Saan yung asterisk sa may, dito? may PHP. Ito po, sir. Para pumatawag niya yung para pumatawag niya yung table name dito sa may PHP po. Yung select asterisk from TBL employee, that is to show lahat ng fields na under ng TBL employee. That's why we use asterisk. Ibig sabihin, lahat ng field names nyo lalabas from TBL employee. Okay, yung $sign result. Ito naman po yung i-display niya na po yung yung per column po. Per row ng mga nasa loob ng Yes, that's right. It will display the rows. Pero napuputol ka ata, Terence. Baka mahina po yung signal dito, sir. Sorry po. Hindi, okay lang. Sa may result po, sir, ayun. Sa may result po, sir, parang i-call mo lang po ay SQL niyo po. Parang i-connect niyo
po silang dalawa. Okay. Yung while? Yung may SQL niya, tsaka yung pinaka-code niyo po. Parang dito. Sino ba yung while dito? Sa may sa may if muna, sir. Sige. Din po dito po sa may while. Dito naman po i-refresh yung lahat ng mga data, sir. Parang pag ano pa, sir? Sige. Napuputol kasi. Sige, dito, parang dito niya na pwede display yung lahat ng data po, sir. Parang kunwari, pag inano mo yung row imp data, tapos para po ma-display niya yung lahat ng data na sa loob ng lahat ng data na nasa database niyo po, para okay po yung yung pagkaka-display niya. Parang kung ano yung itsura ng nasa database, ayun din yung dadating sa output sa sa may sa may internet ba or sa internet, parang sa edge, parang ganun po, sir. Parang dito niyo na din po putol-putulin yung mga data. Tapos ayun po, rows fetch MySQL $ na rows is equals to MySQL I fetch ASOC plus dollar result. Tapos ayun din po yung TD, parang ayun na po yung gagawa ng parang table na row about ganun po. Okay, sige. Okay para na, po pag display niya yung okay na, thank you. Continuous mo lang i-show na Matt tuloy. Ralph. Pakilaki mo pa onti yung Thank you, Terence. Okay, so again, this is if we set view sub, which is for viewing purposes. Echo center to be able for us to center, okay, yung gagawin natin, naka-center siya. So SQL select asterisk from TBL employee. Again, we use the asterisk to be able for us to show lahat ng field names under ng TBL employee, which is the employee ID, employee name, and the employee salary. Kung meron pang age doon, of course, lalabas yung age kasi we use asterisk. Next, we have yung $sign result is equals to my SQLi query, $con, comma, $SQL. Again, to show the results of the connection and the SQL command na meron tayo. Kasi yun yung ginamit nating variable name to show the SQL command and the connection of or the connection string for the PHP or localhost to your database to your PHP-admin. Next, we have yung if MySQLi underscore numRows or number of rows $sign result. Of course, this one is the basis of this $sign result na nasa taas nyo. Greater than 0. So, kapag mas marami daw yung row sa 0, of course, it will show this one. So, ibig sabihin, kapag yung number of rows mo doon sa table mo ay mas mataas sa isa, of course, ilalabas niya yung table border, employee ID, employee name, and employee salary. Again, we use the TH for table header para automatically naka-bold na po yung table header na employee ID, employee name, and the employee salary. Sabi doon sa if, while $rows is equals to MySQLi underscore fetch underscore ASOC plus $sign result. This one is to fetch. Okay, pag sinabi natin fetch is saluhin, kunin. Okay, so ibig sabihin it will get the data. Okay, tapos yung number of or $sign rows na yon is came from the emp underscore ID, emp underscore name, emp underscore salary, which is the names, the field names na meron kayo doon sa table nyo. Okay, that's why meron tayong TR dito. This one corresponds to table data. So MID will correspond to TH na employee ID. Emp name will be for the employee name na nandun kayo sa if MySQLi underscore number underscore rows. Okay, tapos $sign rows emp salary for the employee salary na naka-TH. Naintindihan ba? That's why magkakasunod din sila. It actually based on dun sa unang if na meron kayo. Nagkakaintindihan dito? Naintindihan na ba to? Naunang MID, emp name, emp salary kasi yun din po yung pagkakasunod nung nandoon sa if underscore MySQLi underscore num underscore rows, employee ID, employee name, employee salary. That's why yung magkakasunod na TD rito is MID, emp name, emp salary. Okay? So next, pakibaba nga natin, Ralph.
echo table, of course, it closes the table na meron tayo. Tapos if result, katulad din ito ng sa delete kanina nila Jasper. Okay, ito yung sinasabi kong pwedeng ito na lang yung ilagay, hindi na yung medyo mahabang code. So if $sign result, of course, echo record view. Else, you cannot find in the database MySQL _error. So si MySQL na magbibigay ng error if ever na wala doon, or let's say, kapag wala yung gusto mong makitang record. Okay? So echo, tapos center. Okay? So again, pwedeng patingin ulit ako nung sa output. Okay? So again, you have your insert, you have your search. So paki-insert nga muna ulit. Okay, 666. Okay. Terence. Salary is 9,000. View. So you will be able to view kung ano man yung inad natin. Ngayon, yan yung nakalagay sa view, di ba? Can you check your ang tawag dito? MySQL, yung PHP may admin nyo, kung pumasok din ba yan? Kasi baka mamaya nandiyan, tapos hindi naman pala pumapasok. So i-check natin manually. So andyan din siya. So without a doubt, nag-insert siya, without a doubt, nandun din yung view. Okay? So okay na tayo sa view. Can you show your code ulit, Ralph? Tapos, hayaan mo muna silang mag-screenshot ng gawa. Okay, pakibaba. Ay, yan na yung dulo, no? Ay, hindi, meron pa yun sa baba, eh. Okay, sige. Okay na lahat, naka-screenshot na. Okay, sige Ralph, you can now stop your, Sige po. share. Thank you rin Terence. Okay, so, ano na lang yung wala tayo? Let's have yung search. Search na lang yung kailangan ko. Kasi lahat nakita na or meron na. Yes, Sir, Tuble. ako na lang po mag-share screen po. Si Tuble. Opo. Ang sa inyo ay search, di ba? Search po. Okay, sige, Tuble. So, you may now share your screen. Thank you. Pero, sir, yung search namin, sa emp name, sir, kapag sa emp name, sir, pag wala po siya, sasabi po siya na kailangan mag-fill ng name. Tapos kapag nag-search, sa name lang po siya nag-focus. Tapos pag nag-search po, lalabas po yung record. So, based sa name? Opo, sa name. O, di balik tayo sa Hindi, wait na. Search mo nga ulit, sorry. Huwag mo na ilagay MID, yung name lang. Sige, try mo ako name lang. O, diba? I-view mo nga muna. May view ka na ba? Wala pa po, sir. Kaya nagsisearch naman, no? Hindi siya sa MID. Ngayon, sige, pakita mo yung code mo. Let's try to understand bakit ganun ba yung nangyayari. Sige. Po, sir. Palaki naman ako ng font. Thank you. So if we set post search tab, of course, that is for the search tab. Emp name, fills employee's name field first. Okay. Ba't ganun? Okay. Sa select mo,
Okay. Kasi nakalagay dito, where emp name, tignan nyo, pakinggan nyo mabuti ito Sige. Tabliso, pwede bang nakikita nyo ba lahat? I need an answer, pati reaction, para alam nyo kung ano yung magiging error nila. Kita po, sir. Kita, sir. Especially mga naka-phone kasi nakikita naman to, pero kapag naka-computer ka kasi minsan maliit yung font size. Okay, so meron tayo dito, $_ emp name. Hindi, pakitaas mo muna, Thank you. Tuble. So we have search sub, if $post emp name is equals to ganito, fill out employee's name field first, sabi niya. So basically, kung gusto mong gawin na student ID, of course, yung emp name, papalitan mo ng emp ID. Para alam mo na hindi dapat or kailangan ng una mong i-fill out is the employee ID. Okay? Kasi gumawa ka lang naman ng fill employee's name field first kasi ang magiging basis mo is the employee name. Ngayon, ang gagawin natin siyang emp ID. Nagkakaintindihan ba? So kung gusto mo yan, papalitan mo lang siya ng emp ID. Baba natin. Else, if preg match A to Z post emp name. So ano bang meron din sa preg match na to? So again, that is a validation na sinasabi ko. So nakalagay dito A to C tas A to C. Kasi ang pangalan po is letters lang yung pwede niyang tanggapin. That's why nilagay niya A to C tapos A to C. Tapos naglagay siya ng plus, tas slash is equals to $ post emp name. Ngayon, ibig sabihin nun, sa may post emp name, doon lang siya pwedeng mailagay. Okay? Ibig sabihin, kapag hindi siya nag-match, so letter A to Z na capital letter, tapos small letter A, tapos to small letter Z, automatically, hindi niya tatanggapin yung i-input mong value. So, halimbawa, naglagay ka ng number, dapat sasabihin niya, hindi pwede. Okay, why? Kasi, hindi siya nag-match dun sa A to C na capital letter, tapos small to C na, A to Z na small letter, na nakalagay dun sa emp name. Okay? So, emp name is equals to $ post emp name. Di ba? So, nakalagay dito, SQL is equals to select emp ID, emp name, emp salary. Actually, pwede mo nang ilagay dito, select asterisk from TBL employee. Hindi mo na kailangang isa-isahin. Nagkakaintindihan ba? Kasi tatlo lang naman yung meron tayong field name. So, hindi mo na kailangan isulat pang select emp ID, emp name, emp salary. Just put there, select asterisk from TBL employee, okay na. Where emp name like percent tas dot emp name. Tama ba? I-move mo nga pa kanan, Tuble. Thank you. Okay. So, nakalagay dito, kung gusto nyong emp ID yung mailalagay instead of emp name, papalitan nyo tong where emp name kasi this is yung nag-i-specify kung ano yung isa-select mo Okay, so where emp ID, emp underscore ID is emp ID like percent, tapos dot, tapos $ emp ID. Dapat emp ID yung nakalagay dito kung gusto mong maging emp ID yung magiging basis ng search mo. Ngayon, pakibalik mo sa kaliwa. Okay, so result MySQLi query, same with the explanation kanina. So echo, cell space, cell spacing, cell padding, echo th, ayan, for the list ng table header. While rows, fetch assoc, of course, ayan, to show yung emp ID, emp name, tapos yung emp salary. Okay? So, ayan yung mga yan. So, pakibaba mo pa nga. So basically, tama naman yung search na nalagay na dito. Ang pagkakaiba lang, or ang gusto ko lang, actually kaya may nakalagay dyan na emp name. So bakit emp name yung naging example? Kasi, ang ginawa ko po is nagkaroon ako ng validation doon sa name. Ibig sabihin, ginawa ko, kailangan ko mag-search. Ngayon, para mas malaman nila kung paano mag-validate, ang ginawa ko, naglagay ako ng ang ginawa ko, yung name yung pagbabasihan mo ng search. Tapos, kailangan yung name A to Z lang yung malalagay na capital letter or as let's say uppercase and lowercase only. Ibig sabihin kapag number, hindi niya tatanggapin. That's why kung papansin nyo, meron siyang validation sa taas na if preg match or yung nandun sa taas na ang kailangan mo munang i-fill out is the employee name muna, hindi yung employee ID. Okay? That's why, di ba, sabi ko nga, hindi ko binibigay lahat sa inyo nung nandito kasi ano tawag dito? Hindi mo naman siya kailangan totally agad-agad kasi
you cannot, ang tawag dito, hindi ko naman na-explain agad kung para saan ba to. Though dun sa una nating discussion, nasabi ko na kung ano yung preg match, kasi meron na kayong preg match. Ngayon, dito, dapat ang ginawa nyo na lang, pinalitan nyo na lang tong where emp underscore name ng emp ID. Okay? Kasi kaya ako nga pinauwi rin sa inyo is to be able for you to check also kung ano ba yung mga pwede natin gawin. Okay? Dapat talaga emp ID to. Ginawa ko lang emp name to dun sa sinend ko sa inyo kasi for the validation purposes, na makita nyo na sa using preg match, hindi ka pala pwedeng makapaglagay ng number sa last name or doon sa pangalan. Kasi wala naman sigurong apelido is Miguel 24, plus Badillo 32. Diba? Wala naman sigurong ganun. That's why meron kayong preg match or validation na nakalagay. That's why napaka-importante kasi ng validation. Kasi tayo, maintindihan natin na anong tawag dito na we don't need to input numbers sa last name. Sa age, hindi natin pwedeng ilagay na 32 in words. Kailangan 3 and 2 lang, ganun. Kaya lang, hindi kasi lahat ng gumagamit ng system is katulad natin na alam natin na hindi ko itatanggapin dito kasi ganito yung isusulat natin. Okay? Kailangan kayo yung mag-a-adjust kasi kayo yung nagpo-program. But you have to take into consideration yung gagamit. Kasi sila yung gagamit. Kayo lang yung gumagawa, sila yung gagamit. Laging ganun. Hindi kami gagamit nito. Pati nga yung terms eh. Diba? Sa atin, ang nakalagay, insert record, update. Diba? Pero sa kanila, ano dapat? Edit. Show records. Bakit? Kasi in layman's term, mas maiintindihan nila yung term na yon instead dun sa mga sinasabi natin. Okay? Hindi kasi pwedeng sila yung mag-a-adjust, dapat tayo. Okay? So, hindi ko na ipapakita kung paano i-edit. But then again, kung gusto nyo palitan, of course, ang magiging basis nyo is the emp ID, not emp name. So, kung ano yung makikita nyo emp name dyan, you just change it into emp ID. Hanggang dun sa SQL. Okay? Mahirap yung kinopya na natin yung sa binigay ko, ginawa nyo na. But, at least, try natin baguhin. Kasi, sabi ko nga, di ba, tulong-tulong yan kapag ginawa nyo lang kung ano yung pinagawa ko, yes, magagawa nyo kasi ginawa nyo. Pero kung gagawin nyo na kayo lang, mas okay ata yun. Tapos itignan nyo na, ganito pala yun. Yung preg match pala, eto. So ano pa kaya yung pwede kong idagdag? Aside sa ganito. Diba? Dapat may kanon. Hindi pwedeng kung ano yung binigay ko is yun na lang. Diba? That's why nga, diba yung kay Amatorio, kay Mr. Amatorio, sinend ko sa inyo sa GC or pinasend ko sa kanya sa GC. Why? Kasi at least makita nyo na, ganito pala yung CSS. Kailangan mag-save ako ng separate file for that CSS. Diba? Kung ginawa nyo na yon, di sana meron na kayo login ngayon. Tapos ang i-discuss ko na lang yung session na kailangan makalimang try lang ako after nito, ganito, ganyan. Kasi ngayon, we are just focusing on the DML. Kasi yun yung pinaka-importante talaga. Diba? Tandaan nyo po, we're on the 3rd year. Nasa 3rd year na po kayo. Okay? Kailangan, after nitong first sem, kahit paano, you know how to create system. And how to create a system, eto na yan. You have your DML. Okay? Sa database administration nyo, maintindihan nyo kung para saan yung database, tsaka paano gumawa ng database. Diba? Malapit na kayo doon. Nakita ko doon sa senior ni Terence parang meron pa kayong first normal form, second normal form, hanggang third normal form. 1NF, 2NF, 3NF. Importante yon. Kasi doon mo mai-eliminate yung redundancy ng database mo. Foreign key, primary key. Doon mo malalaman lahat yon. Ako, ang di-discuss ko lang is web development. Naswertihan nyo lang talaga na sa web development ko, nag-discuss ako ng may database. Why? Kasi naisip ko, kapag hindi pa ako nagturo ng database sa inyo, paano nyo i-apply yung database nyo? Diba? There's no way na ma-apply nyo yung database nyo kung hindi dito or doon sa stand-alone nyo, which is halimbawa sa Java, sa .NET nyo. Okay? That's why I'm looking forward doon sa ibang teachers nyo na sila yung magdi-discuss ng mga yon. Okay? Kasi sa inyo, sa second sem, makukunin ko lang ata sa inyo is the elective 2, which is continuation ng which is e-commerce yung magiging elective 2 nyo. Okay? Continuation ng web development. Ibig sabihin, in web development, wala na magiging problema.
Okay? Ang kailangan nyo lang assign siguro niyan will be yung desktop application. Again, gaya ng sabi ko sa inyo, third year lang po ako nakapagsabi na, sige, ito na yung gusto kong gawin pagkatapos ko. Okay? Nung natutunan ko yung content management system, parang, bakit pa ako na ganito ganyan? Sa CMS na ako magpapaka-expert. So sana may ganun din kayo na, okay, magaling ako sa arts, magaling ako gumamit ng ganito. I'll focus on the multimedia. Okay? We are jack of all trades kapag IT. However, kung sa tingin nyo the best kayo dito, you have to focus dito. Kaya lang, sabi nga natin, hindi naman tayo matatapos ng IT kung hindi natin matututunan lahat. Diba? May networking ka, meron kang ganito, meron kang ganyan. But, kung ang passion mo talaga is the multimedia or ganito, ganyan, yun yung maasahin nyo talaga. Okay? Kahit na average yung magiging learning nyo sa ibang subject, pero beyond average naman kayo, let's say, napakataas naman ng expectations and alam nyo talaga yung gagawin nyo sa multimedia, then do for the multimedia. Walang makakaano doon, walang makakahadlang sa inyo doon. No, let me share you something, no. Yung estudyante ko na dancer, na magaling mag-multimedia, sabi niya, hindi ako magiging programmer, hindi ako sumakit ulo ko. Gusto ko maging graphic artist. Sa dulo, hindi siya naging graphic artist. Pero naging network admin siya. Nakita nyo? So, kahit na anong focus yun na ito, graphic artist. Pagdating mo dun sa mismong industry na, ay, ba't ganito yung graphic artist dito sa Pinas? Okay? Although, syempre, ibang company, hindi rin naman ganun yung treatment nila sa graphic artist. Sinabing graphic artist kasi dito sa Pinas, ewan ko ba, pero lagi na lang ang implication is, tagagawa ng tarpaulin, taga ganito, taga ganyan. But of course, kapag napasok ka sa isang legit na anong tawag dito? Multimedia company, of course, hindi na ganun yung mangyayari. Okay? So also, ngayon third year pa lang, kung sa tingin mo multimedia ka, look for a multimedia company na pwede mong pasukan kapag okay ka na. Kapag gusto mo network ka, look for a networking company na pwede kang magganito o ganyan. Kapag programmer ka, look for a company na programming yung unang ginagawa. Kapag SEO ka, look for something na gano'n. Kapag web development, kapag Android development, something na gano'n. Okay? Ako, gusto ko lang i-impose sa inyo to kasi sana ba kayong subject nag-database? Na gumamit ng database? Meron na ba? Answer me. Dito pa lang po sa akin. That's my point. Third year na po kayo. Diba? Hindi pwede na yung petics kahit na online tayo ngayon. We know na hindi pwedeng mag face-to-face, ganyan. But you have the resources. Meron tayong internet, meron tayong YouTube na pwede mong tignan lahat ng codes, tignan kung para saan to, tignan kung para saan sa ganyan. Kasi kung ako yung magiging source of info nyo lahat, katulad niyan, okay, yung nakalagay dito, galing sa akin. So, ako naman, okay lang sa akin kasi hindi ko naman na-discuss. However, yung unang part kasi na insert na na-discuss ko, dapat dun pa lang, you have an idea na, okay, pag i-set, dun tayo mag-umpisa, ganyan. Pero sana naman yung diniscuss nyo sa akin dito, at least, naka-design na sana. At least kahit pa paano, meron akong makitang background. Ay, alam niyo yan, yung parang na-apply niyo yung HTML nyo, kahit lang yung tipong, meron palang background to, nagbago yung font niya, naging maayos. Ganun yung ina-expect ko. Why? Ando na yung code eh. Di ba? Pagkapasa ko pa lang sa inyo nung October, andun na yung code. Andun na lahat ng gagawin nyo. Lumagpas man tayo doon, it's because we are online. Pero kapag ginawa nyo yun, di ba, andun na yun eh. Ang gusto ko lang sana ito na yung natutunan ko, ano ka pwede kong i-apply. Diba? Kaya nakita ko amateur yun. Kaya sabi ko, okay na yung ginawa mo, dapat share mo yun sa ganito para makita rin nila. Kasi that way, may kita mo na, ginagawa pa lang. Ang matindi, hiniram pa yung laptop. Diba? Sana kayo, ganun din. Hindi ko kayo biniblame kung iba yung pagkakaintindi nyo when it comes to online, to asynchronous and synchronous. But for me, this is the time na maging kaibigan nyo sa YouTube. Di baling yung natutunan nyo sa akin na basic, malagpasan nyo, mas matalino kayo na sa akin. Problema doon.
Like, alam niyo sila Estapase? Kaya gusto ko sila Estapase tsaka si Dieter Santos dati. Grabe ako talaga. Alam niyo kapag mas magaling na kayo sa akin, gusto ko pa yun. Diba? Kasi kung ano yung diniscuss ko, nilagpasan na nila yun. Kung ano yung nalalaman nila, nilagpasan na nila ako doon. Kasi they have all the time para pag-aralan yun. Tatak pa sila alam nila yung ganito, biglang, okay, nagustuhan ko yung ganito, attend ako ng ganito, attend ako ng ganito, ganyan. Sa dami ng seminar na ginaganan nila, ayun. Diba? So sa akin, wala lang. Diba? I mean, wala lang sa akin kasi, ano naman kung nalagpasan ako ng estudyante ko. Parang ganun. Hindi katulad ng teacher na hindi di-discuss lahat. Ako, binigay ko na lahat. Ayan na lahat sa inyo, pati codes. Nasa inyo na lang kung paano nyo babaguhin. Of course, hindi ko naman pwedeng gawin na gagawa tayo ng webpage na merong ganito. Gusto ko ganito yung design nyo. Hindi. Kayo na po yung gagawa nun. Kasi tiniscuss na natin kung paano ba tayo gagamit ng HTML, para saan yung audio, para saan yung video, para saan yung background, ganito, ganyan. Kayo na lang yung mag-a-apply nun. Hindi pwedeng ako. Okay, kayo na po. Kayo na yung, simula ngayon, kayo na. Andito na yung EMP sala. Ito, actually, kaya ko lang pinadiscuss to para makita kung may nagawa na kayo. Kung okay na ba kayo. Dito. O nakita ko naman, may gumawa, may ganyan. Natuwa ako na meron nang nakatapos ng delete, search. Kasi kahit hindi ko naman pinagawa talaga O gawin mo, search lang. Pero kung ginawa mo yung search, ginawa mo delete. Kaya sabi ko nga kaya nung nakita ko yung kay JD sa chatting, nag-comment talaga ako kasi kita mo ginawa niya lahat. Tama nga naman, hindi naman pinapagawa ni Sir to, pero gagawin ko na. Why? Andun na yung code It's a matter of change ko lang tong ganito. Intindihin ko lang to. Bakit kaya merong comment to? Pag tinanggal ko ba to, ano bang nangyayari dito? Okay? Yun sana yung ina-expect ko, sa totoo lang, na there's something new na makita ko, hindi lang dahil ito yung binigay ko, yun na yung ipapakita nyo. Hindi ganun. Ang gusto ko sana, okay, may binago sila, nagdagdag sila ng ganito para mas maganda sa paningin, so on and so forth. Kaya lang, ayun nga, wala naman napakitang ganun. Though hindi ko rin naman kayo sinisisi, no? Ang gusto ko lang sana ganun. Siguro, anong tawag dito, nag-expect lang ako. Nag-expect lang ako na, okay, iso-show siguro nila espiritu. Ganun. Ayun nga, hindi nga lang ganun. Okay? Again, this is an eye-opener for everyone, no? Na third year na tayo. Okay, third year na. Okay? Kung dati nagiinom tayo, kasi first year tayo, no, it's time to be serious na po. Kung nag-work kayo sa umaga, walang problema sa akin yun. Kung nag-work kayo ngayon, wala rin problema sa akin. But, you have to check your future, you have to check your priority. Okay? Yung iba kasi kapag nag-work na, ayaw na mag-aaral. Kaya mo na, attend na lang ako online class. Ganun. Kasi hindi na tayo natuto. Ayun na, may hirap. Okay? Nagkakaroon lang naman ng, sa totoo lang, nagkakaroon lang naman ng traditional meeting, online class, para i-check lang or parang nangyayari kasi parang, kung ituro ni teacher, yun na yun. Hindi dapat yun talaga. Okay? Kung ano yung binigay ni teacher, i-exceed nyo kung ano yung mga dapat nyo gawin. Kung kailangan mong gumawa ng registration form para sa ganito, gagawin ako registration form para sa sa iBeats, para hindi na ako mangolekta ng pangalan, mag-a-add na lang sila pagpasok nila. Nagagawa nga ako ng online voting sa Diba? Sana ganun na yung konsepto natin. Kaya pinupukpuk ko kayo lagi Okay? Kaya I always handle yung mga subject na alam kong dapat ako dito. Pag hindi ako dito, wala. Baka hindi na naman mabukpok yung estudyante ko. I choose web development kasi hindi pa naman kayo nag-online So, ito pinili ko. Kasi kung ako tatanungin, sa totoo lang, kukunin ko database administration. Bakit? Alam niyo kung bakit? Bakit po, sir? Kukunin ko yung database administration kasi handle ko rin po yun sa DICT. Ibig sabihin, hindi na ako gagawa ng isa pang instructional material ko. Naintindihan nyo ba? Kung
kung marami yung subject mo, mas marami yung instructional material na gagawin mo. Sa akin, okay lang. Kasi sabi ko, kailangan ito ng estudyante. Nakita niyo yung instructional material ko. Kapag nag-modular ka, honestly, kung meron kang laptop, pero wala kang internet, or kahit na cellphone ka, maintindihan mo talaga eh. Diba? Kasi andun yung code. Para saan to, para saan yan. Sa dulo, andun din. Of course, kapag may cellphone ka, medyo mahirap nga lang talaga kapag may database na. Pero kung naka-computer ka, all you have to do is to do it. Kapag hindi na-grant, bakit kaya hindi na-grant? You have the Google. Di ba? Anong error tong ganito? Ganun na lang eh. Di ba? Ganun na lang sana yung mangyayari. Okay, hindi dahil online class, mababawasan dapat yung quality of education. Hindi. Dapat nga, mas maganda yung quality ng education eh. Kasi you have the liberty, you have your choice. Diba? Mag-meet tayo ngayon, next week, hindi. Ngayon lang naman tayo nagdalawang sunod na week eh. Diba? Kasi gusto ko lang matapos to. Eto. Kasi gusto ko, pag after ng midterm sana, gawan nyo ako ng login. Pag nakita ko yung login, gusto ko dagdagan nyo ng ganito. Paano kaya yung ganito? Or, ipapakita ko kayo paano gumawa ng login. Sige, lagyan natin ng session yan para ganito. Paano ba maglagay ng asterisk sa tabi ng field name? Or yung text field, ganyan. Di ba? Papasok rin sa utak mo eh, di ba? Sir, paano yung ganito? Paano yung optional na ganito? Sir, paano pag drop down? Paano natin siya makakopy? Paano natin mailalagay yan dyan? Di ba? Okay. Paano na kayo nagiging ICT? Mas mahaba pa yung sinasabi ni Sir sa pangangaral kaysa dun sa nadidiscuss na. Di ba? Wake up everyone. Okay. Mag-adjust kami, you have to adjust also. Especially kay yung kailangan matuto. Okay. I think hindi naman ako nagkulang ng kailangan kong explain, kailangan ko i-discuss sa inyo. Kasi andyan na po lahat. Okay. I just want a quality education. Pilit kong ginagawa yan. Pero sana, pilit din sana natin gawin na, okay, ibalik natin yung quality na tinuturo sa quality na output na gusto natin ipakita. Okay. Ano ba naman yung mag-aano tayo ng magagawa tayo ng isang module na ganito yung kalalabasan na talagang okay, ganda nito ng ginagawa ko, dapat ganito. Sana ganoon na tayo. Hindi na bawas-bawas na tayo sa ganito, sa ganyan. Always, okay na mag-share ka ng meme, pero isipin mo, nakakapag-oras ka ng Valorant mo, pero yung paggawin mo yung gagawin mo, hindi ka nagkakaroon ng oras. Hindi ka attend ng class kasi hindi record yung attendance. Pero makikita mo hanggang madaling araw, naglalaro, nag-i-stream. There's something wrong na po. Tapos you will blame the system. You cannot blame the system kung ikaw mismo nagkakaproblema. Diba? Kaya ako comment ako sa ganyan eh. Diba? Yung ayaw ituloy, academic freeze, why are you going to academic? You have to do that na academic freeze. Your teachers can do something about that. Yung estudyante pwede rin namang gumawa ng tungkol doon. Okay? That's why I don't comment sa mga ganyan. Hindi ako masyadong fan ng sumasagot sa estudyante, sumasagot sa ganito. Okay? Susundin ko lang kung anong pinagawa ng university. Okay? 6 meetings. Pangilang meeting na ba natin to? Naka 6 meetings na nga tayo. Wala pa tayo midterm. Hindi pa tapos midterm. Diba? Kasi major to, professional subject. Diba? Pang 3-hour subject lang naman yung 6 meetings. Diba? Ganito, mag-meet na tayo next sa February na, ganun. Okay lang ba sa inyo? Gumawa kayo ng website. Diba? Parang, bakit kaya papag-ipamisa ng website? Hindi pa naman namin nakakita lahat. Ganyan. Diba? Actually, pag sinabi kong gumawa kayo ng website, dapat makakagawa na kayo. Diba? Alam nyo na paano gumawa ng link. Diba?
Ganun lang po yun. Okay? Tuble, okay na. You can stop your share. Thank you. Okay. Just a reminder for everyone, no? Okay? And I'm not pointing anyone regarding dun sa nakita mong stream, nakita mong ginagabi na. Okay? Kaya minsan yung iba, alam ko kung bakit di pa gising. Okay? Bakit napuyat. Okay? Kaya yung iba, ang ginagawa nila, hindi na nagpo-post, hindi na rin nagma-my day. Eh, yung kaibigan nila, nakita ko nag-my day, o alam ko kung bakit na delay. Diba? You cannot deny that fact. IT tayo. IT ako, IT kayo. Okay? Pag gumraduate kayo, malalaman nyo rin yung lahat. Diba? Nakita mo, online, 2 hours ago. Bukas to natulog. Okay? Baka nagising to, tapos ganyan. Okay? Pero ka-hypothesis. Pero kapag, hindi pa rin gising ko estudyante ko Pero nakita ko to naglalaro ng Genshin Nakita ko to nag-ML Online pa to, last 2 hours Nakita ko to naglalaro na. Doon pa lang, alam mo na. Di ba? Yan, gusto ko lang kayo remind na gano'n. Okay? Hanggat maaga pa, at least alam nyo na bakit nga ba, yun na lang. Tatak nyo na lang sa isip nyo na, ba't nga ba ako pumasok ng college? To share memes? Okay? Para mag-aral or after nito, para makahanap ng matinong trabaho, makatulong sa magulang. If that is your answer, you have to start now. Hindi mo na kailangan tayo yung 4th year mo. Kasi honestly, after ng 2nd sem nyo, meron kayong summer. And that will be the start of yung sinasabi nyo, hell week, hell days. That will be right. Okay? Just to share you that also the time na, okay, mag-inom tayo. Dati alam gagawin natin Doon ako natuto. Okay? Overnight Dota. Tapos itong oras na to para lang sa technopreneurship. Ganun. May mga ganun talaga. Totoo yun. Pero sa amin, alam pa namin kung paano i-manage yung mga dapat i-manage. Kapag kayo, sa tingin nyo, kaya i-manage yung dapat yung i-manage, you can do that. Pero wag tayong ma-influence ng social media na kapag wala kang sagot, mag-inom ka. Ganun. Di ba? Okay? Kung sa tingin nyo, iba na kayo using social media, you have to uninstall it. Ako nga, na-realize ko iba na ako sa Genshin uninstall a Genshin. Diba? Siguro pagkagising ko Genshin. Bago mag-start, tingin muna ng Genshin. Pag break time ng 12, or let's say 12 to 3, Genshin. Naabot ng alas 3, Genshin. Tapos klase mo 7, Genshin. Uninstall ka sa akin Genshin. Doon ko lang na-realize. Diba? Kapag hindi na nagiging productive yung nangyayari sa'yo, there's something wrong with ginagawa mo. It's either doon sa social media, it's either sa laro, it's either something, there's something wrong. If sa tingin mo, dati nakaka-attend naman ako on time Dati okay naman ako sa klase ko bakit kaya ganito? Ibig sabihin, doon nag-uumpisang you're asking yourself, there's something wrong? Ano bang mali doon? Kung meron ka na napapansin na mali, balikan mo. Diba? Saan kaya ano kayang Diba? Ako dati pa, bubukas pa akong ML. Ngayon, wala na. Bubukas ka lang, open ka ng chess dati. Ngayon, hindi mag-open, hindi mo na magawa Diba? Take your priority, everyone. Okay? Ayun lang. Mamaya sa AYAS, sabihin ko sa inyo yung mga gagawin natin para sa mga susunod. But for now, open your cameras. Tapos na tayo mag-klase.